Good morning at good evening sa inyong lahat sa pakikinig sa isang small podcast na aking pasisimulan sa gabing ito. Ang aking i-discuss sa inyong lahat ngayon ay ang tungkol sa mga kagamitan, sa mga medalyon at sa mga anting-anting, sa mga mutya, sa iba't ibang klase ng mga kagamitang espiritual. Unang-una sa lahat, marami akong naririnig na nagsasabi na kung pagdating sa anting-anting, kailangan na yan ay mabuhay, makonsagrahan, mapakain ng dasal para sa ganun ay gumana. Unang-una sa lahat, pag-aaralan natin paano ba yung tamang pagbuhay sa medalyon. Marami ang nagsasabi na ang pagbuhay ng medalyon ay sa pamamagitan ng ritual. Ang iba naman ay naniniwala na sa pamamagitan ng basbas ng isang tunay na antingero. Kumbaga ilalagay sa isang altar, babasbasan ng isang antingero. Meron akong nakitang video kung saan binabasbasan ng isang kilalang antingero sa ilaga yung mga kagamitan. Maaari bang ganito lamang ang paraan ng pagbuhay sa isang medalyon, pagkonsagra, pagpapalakas? Sa pag-aaral ng okultismo nung mga panahon pa ng mga 1100 hanggang sa 1500, mapapansin ninyo sa mga grimoire, sa mga naunang mga magical books, mga occultist books, ay malalaman ninyo doon na wala namang pagpapakain ng mga dasal. Halimbawa sa Archidoxis Magica ni Paracelsus, doon ninyo mababasa o malalaman na ang paggawa ng anting-anting, yung mga medalyon ay mayroong mga tamang moon phase. Meron yung tamang panahon, tamang oras, anong klase ng material ang gagamitin. Ibig sabihin, hindi nakadepende ang kapangyarihan ng anting-anting sa kung anong dasal na pakain ang binibigay natin, sa paanong pagkukonsagra, sa paanong pagbubuhay. Alamin natin mga kaibigan na ang pagbuhay, pagkonsagra, pagpapakain ng dasal sa mga medalyon, yan ay nanggaling sa tradisyon natin sa Pilipinas sa pag-aaral sa lihim na karunungan. Ibig sabihin, kung kayo ay pupunta sa western side ng pag-aaral ng okultismo, esoteriko, sa pag-aaral ng mga medalyon, anting-anting at iba pa, amulets, talisman at iba pa, ay mababasa ninyo doon na hindi naman kinakailangan ng pagkonsagra, pagbasbas ng kung ano-anong mga piglatin na klase ng pagre-ritual, ano. So yung paggamit ng haikdona, for example, alam nyo ba na yung haikdona na ginagamit ng sa lihim na karunungan ay mayroon actually yan na full Latin. Yan ay ang tinatawag na Roman Missal, na yung Roman Missal na yan, mga kaibigan, ay mula pa sa paniniwalang Katoliko, yung haikdona, So, yung ekdona or haikdona, paano nyo basahin yan, ay nagsimula yan sa Roman Missal. So, ang ibig kasing sabihin ng haikdona, yung haikdona, nasa Eucharistic Prayer 1 yan, sa Latin. Nauuna dyan yung Te Igitur. Yun talaga yun, yung Eucharistic Prayer 1, Te Igitur. Yan ay ang tinatawag na All Merciful Father, we come before you, sa Ingles. At yan ay nabago, nagsimula noong 1973, 1998. Yan, na nabigay yung iba't ibang meaning niyan nung Te Igitur. Pero ganito po kasi yan Yung Te Igitur, ay ang pag-aalay ng mga gift, ng mga offering, ng mga unblemished na mga sacrifices. Ini-offer yan sa Panginoon. Kumbaga, iniaalay sa Panginoon yung mga kagamitan, yung mga bagay na yun. Kaya dyan nakuha yung tungkol nga sa pagbibigay ng buhay at pagbabasbas sa isang anting-anting. Kasi dyan nalaman na, okay, i-offer pala sa Diyos ang mga kagamitan na yan. Yan mga kaibigan ay parte ng Eucharistic Prayer 1 na ang yung kabuuan niyan ay mula sa Te Igitur. Yung
te igitur clementissime Pater per Iesum Christum, filium tum Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, uti accepta habeas et benedicas ec dona ec munera ec sancta sacrificia elevata in primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua sancta catholica quam pacificare custodire adunare et regere digneris toto urbe terrarum una cum famulo uo Papa nostro, yung pangalan ng Papa, et antistite nostro, pangalan ng Bishop, et omnibus orthodoxis at ke Catholicae at Apostolicae fidei cultoribus. Ayan. Ang ibig pong sabihin kasi niyan sa English, All merciful Father, we come before you with praise and thanksgiving through Jesus Christ, your Son. Through him we ask you to accept and bless these gifts we offer to you in sacrifice. We offer them for your Holy Catholic Church. Watch over it, Lord, and guide it. Grant it peace and unity throughout the world. We offer them for the name of your Pope and name of your Bishop, and for all who hold and teach the Catholic faith that comes to us from the apostles. Ngayon, dyan po nakuha ng ating mga sinaunang mga nag-aaral ng esoteriko na ang hekdo na daw ay pagbuhay. Ayan. Kasi nga, ang ibig kasing sabihin niyan ay we offer them for your Holy Catholic Church. Watch over it, Lord, and guide it. Ang alin, yung through him we ask you to accept and bless these gifts we offer you in sacrifice. Diyan nanggagaling yung Latin word na ec dona ec munera ec sancta sacrificia elevata in primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua sancta catholica. Ayan, so diyan naman ang origins niyan. So ang pagbibigay ng buhay sa isang kagamitan ay mula diyan. Ngayon, actually sa Greater Key of Solomon ay mayroon ding paraan ng pagbuhay ng mga kagamitan. Ang pagbuhay ng mga kagamitan doon sa Book 1 sa Heptameron o sa Greater Key of Solomon, sa Book 1 ay meron tayong mga pag-aaral tungkol sa pagbuhay ng mga medalyon o pentacle. Yun. So, bago mangyari ang kapangyarihan ng isang medalyon, ang isang pentacle, ay marami ring paraan. Kasi ang grimoire na mula pa sa mga mas nauna pa sa atin sa mundo, sa 1100s pababa, or kahit 1500s pababa, ay marami silang mga nalalaman na hindi pa natin nalalaman, na minsan hanggang sa ating buhay espiritual, buhay hanggang ngayon, espiritual sa panahon ngayon ay hindi naman nila nalalaman ang patungkol dito. Ngayon, kung ang isang medalyon ay gawa na, nahulma na, meron actually orasyon yan. Sa Ingles, ganito ang gagawin. Ilalagay ninyo ang mga kagamitan sa isang altar, at doon ilalagay yung mga pentacle, at ito ang magiging orasyon niya. Sa Ingles, ito ang pagkakasabi. O Adonai most powerful, El most strong, Agla most holy, On most righteous, the Aleph and the Tau, the beginning and the end, Thou who hast established all things in thy wisdom, Thou who hast chosen Abraham thy faithful servant, and hast promised that in his seed shall all nations of the earth be blessed, which seed thou hast multiplied as the stars of heaven, Thou who hast appeared unto thy servant Moses in flame in the midst of the burning bush, and hast made him walk with dry feet through the Red Sea, Thou who gavest the law to him upon Mount Sinai, Thou who hast granted unto Solomon thy servant these pentacles by thy great mercy, for the preservation of soul and of body, we most humbly implore and supplicate thy holy majesty that these pentacles may be consecrated by thy power and prepared in such manner that they may be obtaining the virtue and strength against all spirit through thee, O most holy Adonai, whose kingdom, empire, and principality remaineth and endureth without end.
Yan mga kaibigan ay isa sa mga example ng pagbuhay ng medalyon. At halimbawa sa simbahang Katoliko, halimbawa yung Saint Benedict's medal, marami din yung kapamaraanan yan. Actually, yung iba nga, pupunta ka sa Quiapo mga kapatid, merong mga iba doon sa Quiapo na pag bumili ka ng San Benito na medalyon ay nilalagay nila sa singing bowl, pinapatunog sa singing bowl na para bang isang kagamitan sa feng shui, or feng shui or feng shui or feng shui, kung paano niyo basahin yan, pero sa Chinese yan po kasi ay feng shui, at ang mga yan ay para bang ginawa nilang feng shui yung San Benito. Actually, sa kaalaman ng simbahan ay meron silang sariling paraan para mangyaring ang kagamitan na San Benito ay mangyari. Yung blessing of the medal na tinatawag nila, Kasi dapat ang nagbabasbas din yan ay binabasbasan ng isang lehitimong pari o diakono o kaya ng isang taong nasa Benedictine discipline, So, ang una diyan yung i-skip na natin yung yung parte ng iba, pero yung panalangin diyan ay yung in the name of God the Father Almighty who hath made heavens and the earth, the seas and all that is in them, I exercise these medals against the power and attacks of the evil one. May all who use these medals devoutly be blessed with health and of soul and of body, in the name of the Father Almighty, of the Son Jesus Christ our Lord, and the Holy Spirit, the Paraclete, and in love of the same Lord Jesus Christ, who will come on the last day to judge the living in the end, and the world by fire. Ngayon, sasagot yung isa, Amen. Ngayon, babalik sa nagsabi, let us pray. Almighty God, the boundless source of all things, we humbly ask that through the intercession of Saint Benedict, you pour out your blessings upon these medals. May those who use them devoutly and earnestly strive and to perform good works be blessed by you with the health of soul and body, the grace of the holy life, and remission of the temporal punishment due to sin. May they also, with the help of your merciful love, resist the temptation of the evil one and strive to exercise true charity and justice towards all, that one day they may appear sinless and holy in your sight. This we ask through Jesus Christ our Lord. Amen. And then, ang lagay niya yan, pag yung pare, lalagyan niya na ng, isprinkle niya na ng holy water. Yan ay isang paraan para buhayin at i-bless yung Saint Benedict medal. Ngayon, pwede ninyong gamitin ang same process na yan, ang same way na yan, kasi galing nga yan sa simbahan. Ngayon, kung ang mga kagamitan ninyo ay hindi pa sanction ng simbahan, yan ay isang esoteric medal, na hindi siya yung Saint Benedict, Saint Mary, Saint Michael na mga parte ng chaplet, ay yun talaga. Kailangan na ang mga yan ay mangyaring sa pamamagitan ng mga antingerong lehitimo, ay meron silang mga sari-sariling pagbuhay. Nung pumunta ako sa Quiapo, mga kapatid, kasi mahilig akong pumupunta sa Quiapo, mayroon akong mga nakilala doon na klase ng mga tao, mga antingero talaga, o yung mga taong gusto lang makabenta ng kanilang mga kagamitan, At doon ko nalaman na mayroon pa palang ibang paraan ng pagbuhay. Nung pumunta ako sa pwesto ni Mang Mar, doon ko nalaman na bibilhin mo yung kanyang kagamitan ay meron, halimbawa sa medalyon, pag sinabi mo pabuhay ay bubuhayin niya ito, meron siyang uusalin na medyo napakahabang orasyon bago niya iihipang muli at ibibigay sa inyo para masabing ito ay buhay. So, napakaraming mga paraan, mga kapatid, ng pagbuhay ng isang kagamitan. Ang second na question natin dyan ay yung pagpapalakas. Minsan, ang ating mga kaibigan, mga kapatid, mga kapamilya ay naniniwala na sa pamamagitan ng mga dasal na mga pagpapakain ay mapapalakas pa ang anting-anting. Ngayon, kung ang dasal na pakain naman ang pag-uusapan,
kung ano ang medalyon na hawak ninyo o mga kagamitan na meron kayo, ay yun ang patungkulan ninyo, hindi yung mga general na mga dasal pakain, dahil ang kalalabasan niyan ay hindi naman mabubuksan ng tuluyan ang kaalaman tungkol sa anting-anting. Ngayon, hindi siya mabubuhay na fully dahil sa ginagawa ninyo, at minsan nalalagay pa kayo sa pahamak dahil kampante kayo na buhay na yung kagamitan. Yun pala ay nabaklas, nasira, nawala dahil sa mga kagagawan natin minsan ng mga desisyon na minsan ay nagpapababa sa effectiveness naman ng ating paggamit ng mga orasyon na yan. So ayan mga kapatid, so malalaman ninyo na maraming mga kapamaraanan ng pagbuhay ng anting-anting. So yan ay pagbuhay pa lamang. Kung pupunta ka pa sa pagpapakain at sa pagkonsagra, ay aabutin tayo ng ilang oras para lang i-discuss yung mga iba't ibang kapamaraanan naman ng pagkonsagra at pagdadasal pakain. Ayun. Una sa lahat, gusto kong ipaalam sa inyo na hindi lang isa ang tama sa pagkukonsagra. May pagkukonsagra na sound ritual, katulad ng ginagawa sa mga Tibetan singing bowl. Meron din naman yung pagkukonsagra naman sa pamamagitan ng asin na ginagawa ng mga western art o western occultist. Meron din naman yung ginagawa sa atin na gagawan pa ng orasyon, kandila, etc. etc. So, alin man sa mga ito ay tamang kapamaraanan. Unang-una sa lahat, kung ang pinapatungkulan sa pagpapakonsagra ay ang Panginoon, ang Panginoong Diyos. Ibig sabihin, kung ito ay naka-tied up sa Christianity at ang pinatutungkulan naman dito ay ang Abrahamic God, yung Mosaic God, ay the same naman pa rin po yan. Hindi kasi natin dapat sabihin na iisa lang ang paraan. Kasi pag sinasabi ninyong iisa lang ang paraan, para ninyong niwawalan ng karapatan naman ng ibang mga practitioner ng occultism o ng kung ano-ano mga practice ang ginagawa ni esotericismo. Kung sinasabi ninyong kayo lang yung tama, kayo lang yung nagbibigay ng tamang pagkukonsagra at pagbuhay. Ngayon punta tayo sa dasal pakain. Mayroon yung mga nagpapakain ng kanilang mga medalyon nila ng dasal sa araw-araw. Meron akong kaibigan na talagang araw-araw niyang dinadasalan, pinapakain ng dasal ang kanyang mga anting-anting. Meron naman yung iba, katulad ng mga nakakausap ko, na sila naman daw ay pinapakain lamang nila ng dasal ang kanilang mga medalyon tuwing Tuesday and Friday. Meron naman yung Monday and Saturday, or meron naman yung Monday, Sunday, Tuesday, Saturday, ganyan. Meron silang mga pinipiling mga oras at araw sa ganitong araw, ganitong oras. Ayan, very specific Kaya nga ilan sa mga nag-order sa akin ng kanilang mga medalyon ay tinatanong ako, kailan po ba namin dapat dasalan ito? Ngayon, ang opinion ko naman dyan ay, sa akin, ay walang espesipikong oras ang pagpapakain ng dasal o kaya pagdarasal in itself, kasi pagdarasal pa rin naman yung ginagawa ninyo, pagpapakain ng dasal. Kanya nga lang, kasi ganito yan, yung reason ko dyan. Unang-una, walang konsepto ang Diyos ng oras. Siya ay mula sa time and space, beyond it, Hindi siya sakop ng anumang klase ng time, ng space, at ng dimensyon. Ibig sabihin, ang Panginoon ay existing mula pa nung hindi pa natin alam ang mundo. Siya ay nag-exist from eternity and will exist until eternity. Kaya yung konsepto ng oras para sa Kanya ay wala yun. Meaning, kung magdadasal pakain ka ng 2:00 hanggang 4:00, pwede.
alas 5 hanggang alas 7, pwede rin. Umanuhin kung hindi kaya alas 9 at alas 12. Yun, pwede sa kanya yun. Kasi ang mga bagay nga katulad ng oras ay hindi naman siya nasasakop nito. Gaya parehas din naman ng mga anghel dahil sila ay nilikha na eternally existing. Wala silang katapusan. Ayan. So, ang konsepto ng oras ay hindi nila sakop. Ayan. Meron naman yung mga nagdadasal pakain na usually kapag mga sacramental medals ng Katolisismo, ang ginagawa nila ay nilalagay muna nila sa sacraments yung kanilang mga gamit, nilalagay nila pinupunta nila sa mga misa, pinupunta nila sa mga importanteng mga kaganapan ng simbahan bago nila dadasalan ng pakain na yung sa kanila sa araw ng Tuesday and Thursday and then Wednesday and Sunday. Yun ang ginagawa ng iba, So, yung mga yan ay nasa pamamaraan mo na. Ngayon, so, para sa akin, kung ako ang inyong tatanungin, ang pagdadasal pakain ay pwedeng araw-araw, pwedeng hindi. Sa akin, personally, nagdadasal pakain lamang ako once a week. Hanggang sa minsan kapag ako ay na-busy, once a month na lang. Pero yun ay isang ritual, yung ginagawa ko. Isang buong ritual, kasama na dyan yung sound ritual, paglalagay ng mga pagpoint gamit ang adhem, ayan. So, kailangan natin na mayroon tayong sariling pamamaraan na sa tingin natin ay kinalulugdan naman ng Panginoon kung ating gagawin. Unang-una kasi dyan ay yung pakikipag-usap sa Kanya o ang pagdarasal. Ayan. So, na-discuss na natin yung tungkol sa mga yan. Ay gusto ko lang ipaalam sa inyo na kapag kayo ay gumagawa ng anumang mga bagay na espiritual, katulad niyan, yung mga pagkukonsagrado sa pagkain, pagbuhay sa mga anting-anting, unang-una ninyong tawagin na yung Panginoon, bigyan kayo ng guide, Kasi kahit naman na anong galing ng isang tao kung ang kanyang kapangyarihan ay galing lamang sa Kanya at hindi sa Panginoon, walang mangyayari sa inyong kagamitan. Always dedicate nyo yan sa Panginoon sapagkat ang Panginoon lamang ang pinakamakapangyarihan, siyang magbibigay ng kapangyarihan sa inyong anting-anting habang buhay. So, na walang ibang makakapagbaklas, sira, at makakapagwala ng kapangyarihan nito kundi ang Panginoon lamang. Ayan. Ngayon, ito ang isang controversial na bagay patungkol sa mga anting-anting. Paano mo malalaman na buhay ang anting-anting mo kapag pinakonsagra mo, pinabuhay mo sa isang lehitimong antingero? Ayan. Kung lehitimong antingero yung nagbuhay sa iyong kagamitan, ay paano mo malalaman bilang isang gumagamit ng anting-anting kung ang kagamitan mo nga ba ay buhay? Halimbawa, kung ang iyong kagamitan ay pampaswerte, katulad ng 1 peso sagrado verdadero, ay malalaman mo naman na buhay ito kung sa paggamit mo nito ay may magandang nangyayari sa buhay mo. Unang-una kasi pampaswerte ang 1 peso sagrado verdadero. Pangalawa, kung ikaw ay naglalakbay, gamit mo ang 1 peso, ay hindi ka nagkakaroon ng aksidente. Lagi kang mayroon sa bulsa mo, medyo hindi kayo kinakapos sa pang-araw-araw ng inyong buhay, magandang halina sa iyong buhay, palaging may promotion sa trabaho mo o kaya naman laging may natatanggap kang mga bonus. Ibig sabihin yan ay gumagana habang tangan mo ang 1 peso sagrado verdadero. Huwag mong ipabaril ang 1 peso sagrado verdadero mo. Unang-una, hindi naman tungkol sa lihis bala o kaya kabal o kaya kunat ang kapangyarihan ng 1 peso. Pampaswerte lang po ang 1 peso. Ligtas ka sa paglalakbay mo. Yun lang ang main purpose ng 1 peso sagrado verdadero. So bakit mo ipapabaril? It doesn't make any sense at all na ang isang kagamitan na gusto mong gamitin ay ititesting mo sa kanyang hindi naman para sa kanya. Kumbaga,
kung ihahambing mo siya sa real world, ano, so sa ibang mga bagay, ibang mga konsepto, ang trabaho na kailangang sasakyan pang backhoe, pero ang binili mo Toyota Vios na 2017 model na race car. Of course, hindi magkatugma. Ipapatrabaho mo sa isang luxury car ang trabaho ng isang backhoe. Hindi pwede. Huwag mo rin ipatrabaho sa backhoe yung trabaho ng sports car. Kasi ang mga yan, o luxury car, kasi ang mga yan ay hindi nga magkatugma. Malalaman mo naman yung ibang mga kagamitan katulad naman ng kontra sa kulam o sa barang. Madali kasing sabihin na, ito kasi yung point nito no? Madali kasing sabihin ng iba na, protektado ako ng kulam at barang kapag gamit ko ito. So, kung ako sa'yo, bumili ka na rin, pabuhay natin, pakonsagra natin, no? Dasalan mo lang, pakain mo always, ay hindi ka na matatamaan ng mga kulam at mga barang. Yan ang sinasabi ng karamihan, ano, ng mga gusto lang din na makabenta diyan, ano. Pero paano mo malalaman naman na ito ay totoo? Unang-una ay yung vibration test. Meron ka bang nararamdamang vibration? Meron ka bang nararamdaman na kakaiba kapag suot mo ang kagamitan? Nabibigyan ka ba nito ng parabang tingling sensation o kaya warm sensation? Meron ka bang nararamdaman na something kapag hawak mo ito? No? Kung wala, most probably ay patay ang anting-anting mo na yan. Second, malalaman mo na buhay ang iyong anting-anting kung meron kang meron siyang effect sa buhay mo. Halimbawa, suot mo yung pang-protection mo sa mga kulam at barang. Kapag merong gustong kumulam sa'yo o bumarang sa'yo, nararamdaman mo yan. O kaya kapag may malapit na mga, halimbawa, mangkukulam, kung may mga malapit na mga mangkukulam, mararamdaman mo yan, magkakaroon ka ng feeling na hindi mo ma-explain habang suot mo yung anting-anting. Kasi yung anting-anting mo ay wina-warningan ka na, mangkukulam yan, o mambabarang yan. Kung ang mga yan ay yung mga basic na benefit ng pagkakaroon ng anting-anting na pamproteksyon sa kulam at barang, ay yan ang magiging main na mga mararamdaman mo. Ngayon, ang controversial dyan ay yung tungkol sa pagpapabaril ng kagamitan. Ako ba bilang si Misyonaryo LNK ay naniniwala sa mga pabaril sa mga gamit? Unang-una ay hindi. Ang pagpapabaril sa mga gamit, kahit na anong kagamitan pa yung ipabaril mo dyan, ay masisira talaga yan given the trajectory ng bala at lakas ng iyong firearm power. Unang-una, metal lang ang kagamitan mo. Kung ang metal na ginamit sa paggawa ng anting-anting mo ay scrap metal, tansong dilaw, mga ganon, kahit na anong ganda niyan at kahit na anong sinasabi mong mga ritual ang paggagawin mo dyan, kapag malapitang binaril yan, masisira talaga yan dahil napakalakas ng firepower ng isang baril. Ayan. So, siguro kung ang pagkakagawa ng anting-anting mo ay napakakapal ng anting-anting, walang mangyayari sa anting-anting mo dahil unang-una, yung weight naman at kapal ng anting-anting mo ay kayang i-match yung bullet na tatama doon. Pero usually yung mga maninipis o kaya wala pa sa 1 inch yung kapal, ay masisira talaga yan. Dahil alam naman natin, konting science lang mga kapatid. Ang mga bagay na ganyan ay hindi na dapat nating pinagtataka na, ang galing pa naman ito sa lehitimong antingero. May nararamdaman naman ako katulad ng sinasabi ni misyonaryo. Bakit ganun? Nung pinabaril ko kay ganito na commander, bakit na nabutas? Siyempre, mabubutas yan dahil malakas ang impact ng baril. Ayan. So, paano mo malalaman kamo na ang anting-anting mo na para sa lihis bala
yan yung mga lihis bala na klase ililigtas ka sa ano. Alam nyo, ang pagliligtas ng Panginoon ay nasa Kanya yun. Ang pagliligtas ng Panginoon ay kailanman hindi mo mailalagay sa testing. Unang-una, hindi mo dapat sinusubok ang Panginoon mong Diyos na nagbibigay sa iyo ng kapamaraanan at kapangyarihan sa iyong kagamitan. So, mangyayaring kung suot mo ang isang bagay na lihis bala, mangyayari lamang ito sa bingit ng iyong kamatayan na hindi pa naman allowed ng Panginoon. Ngayon, kung allowed pa rin ng Panginoon, alam mo, talagang matatamaan ka nun, allowed ng Panginoon yun, di wala kang magagawa. Dahil unang-una sa lahat, ang plano ng Panginoon ang dapat na masunod. Hindi yung plano mo. It isn't your will that has to be done, but His will. So kung halimbawa na kapunta ka sa isang engkwentro, hindi mo pa naman oras yun, tapos may gamit kang panglihis bala, doon gagana mga kapatid. Hindi naman pwede na isusuot mo tapos pwede pa kung ganun mga kapatid, susuot mo siya tapos magpapabaril ka kung talagang totoo. Ang mga yan ay konseptong makabago na lang yan, yung pagte-testing na yan. Pero bilang si Missionary LNK at sa mga talagang naniniwala sa ating lalaban, ay nalalaman ninyo na ang mga yan ay hindi sanction ng kahit na anong mga sinaunang antingero at sa mga sinaunang mga kapamaraanan. Kasi kung inyong babasahin sa mga grimoire, sa mga historical documents ng esotericismo, occultismo, at pag-aaral ng espiritual sa iba't ibang mga sangay, ay wala kang nakita ni kahit isa na tinesting ang kanyang kagamitan. Unang-una, nung binigyan si Aaron ng armor of judgment, ay hindi niya pinapana ang sarili niya kay Moises. Marami din yung mga binigyan ng mga makapangyarihang mga bagay katulad ni David, meron sa kanya yung Urim at Thummim. Ang Urim at Thummim na yan nagsimula pa kay Aaron. Sinabi ba ni Aaron kay Moises na, kapatid, pwede ba nating testingin, panain mo yung Urim at yung Thummim kung mababasag? Testingin nga natin, martilyuhin ba natin ang Urim at saka Thummim kung ito ay mababasag? At ang mga yun ay galing pa sa Panginoon. So kung ang paniniwala natin bilang Kristiyano ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan at ng basbas ang ating kagamitan, ay never natin siyang iti-testing dahil ang mga yan nga ay konsepto lamang ng pagpapakita ng kanila kunong mga kapangyarihan bilang isang antingero. Ayan, nasabi ko na yung ating opinion dyan, pero may mga kahit saan nyo basahin yan, kahit saan nyo sirko-sirkohin yan, my answer would still be the same. Hindi yan sanctioned ng kahit na anong body of learning. Walang body of learning na magsasabi sa iyo na kailangan mong ipabaril ang iyong mga kagamitan. Dahil ang mga sayang yan Sayang yung halimbawa, pinag-ipon. May yung mga engraved mga kapatid na mga medalyon, lalong-lalo na yung mga gawa ni Leonard Poblete. Yan ay may kamahalan. Nasa 1,200, yung pinakamababa, 1,000, hanggang aabot pa yan, mga 3,000, ganyan, yung mga talagang magaganda or mga rare na medalyon. Tapos ipapabaril mo lang, lalong masisira ang pinaghirapan mo. Nawalan ka na, sayang yung pinaghirapan mong kagamitan. Kaya mga kapatid, ang mga yan ay konseptong bago lang. Ayan. Ngayon, punta naman tayo doon sa pinakahuling parte. Paano natin aalagaan ang ating kagamitan na ating nakuha, na konsagrahan at nabuhay ng mga lehitimong mga antingero at mga practitioner ng okultismo at ng esotericismo. Unang-una sa lahat mga kapatid, ang pag-aalaga ay pagbibigay ng respeto rin sa kagamitan at
parang kung paano natin respetuhin ang Panginoon. Unang-una, idala ninyo sa mga sacraments kahit na anong klase ng anting-anting yan. Meron yung mga tumatanggap niyan. Hindi lahat kasi ng pare ay tumatanggap niyan. Kaya minsan tinatago nila, nilalagyan nila ng holy water or ng holy oil sa kanilang mga sarili lamang, sa kanilang mga bahay. Pero meron akong mga kaibigan katulad nung isang pare sa Katoliko Filipino na pwede niyang basbasan yung mga kagamitang ganyan at ilagay sa sacraments yung mga ganyang kagamitan. So, yan ang isa sa mga pangangalaga. Pangalawa ay ang pagkakaroon ng dasal pakain sa mga tamang ibinigay ninyo o ipinanatan ninyong mga oras. At pangatlo, ang isa pang paraan ng pangangalaga dyan ay always na yung iba nililinis nila o physically nililinis nila yan para kumintab, gumanda. Ayan. At syempre, kung paano natin alagaan siguro ang ating mga cellphone, paano natin alagaan ang ating mga anak, kung ano-ano mang mga gusto inaalagaan natin mga kapatid, ay ganun din naman na dapat natin siya alagaan. Siguro, yung iba nga, sa sobrang mahal nila yung anting-anting nila, ay nilalagyan pa nila ng casing, pinapalaminate pa nila, dahil minsan may mga tao po kasing acidic, medyo kontra sa kanila ang tanso, kaya pinapalaminate nila para hindi magkaroon ng irritation. At sa ganun din, ayaw nilang masira yung quality ng kanilang mga kagamitan. Ayan, yan lang naman ang mga tungkol sa pangangalaga. Siyempre, ang panghuli na parte ng pangangalaga ay ang always na magdasal sa Panginoon na sana ay hindi niya bawiin ang anumang kapangyarihan na meron ng anting-anting basta't gumawa ka ng mabuti. Katulad nga nung sinasabi ni David, huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin. So, katulad din nito, ay dapat na ganun ang ating gawin sa ating pangangalaga sa ating anting-anting na sana ay hindi mawalan ng kapangyarihan ito, always na mapalakas at gamitin lamang ang iyong mga kagamitan para mag-serve sa ibang mga tao, makatulong ka sa ibang tao, o para sa mga will ng Panginoon, sa mga kagustuhan ng Panginoon at hindi ng iyong makasariling kagustuhan. Dahil in the top of it all mga kapatid, ang Diyos pa rin ang nasusunod. Ayan, so magandang discussion ito mga kapatid. Unang-unang discussion kasama kayo. So maraming salamat sa inyong pakikinig at sana hanggang sa muli samahan niyo ulit ako sa isang halos 30 minutos na discussion sa mga bagay-bagay patungkol sa espiritual. At ito po si Missionary LNK, always nagsasabi sa inyo, Pax et Bonum sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel ay mag-subscribe na po kayo. Paabutin po natin sa 1,000 ang ating channel. At sana po ay maabot po natin yung hanggang siguro 2,000, 3,000 sa susunod. At salamat po sa inyong lahat at pagpalain po kayo lahat ng Panginoon.